of Seducing Drake Palma, Miss Ariza Domingo. Hello, Miss Ariza. Okay, of course, our dear friends from the press, you need to take your... I'm Ariza Domingo, also known as Beyond, and thank you for coming today. Okay. Miss Ariza, sino nag-isip ng Biatch? Ako po, dati ko yung alam. Ano ba? That was your nickname. Okay. Thank you po. You may now take your seats. Later on, let's take a moment to meet the captain of the ship, the Great Force, steering this incredible story for Viva One. He is a well-rounded director and writer, known for his acclaimed works from 2024 MMFF and MIF as Best Director for My Future You and Write About Love, which received ABC TV Award at the Osaka Asian Film Festival in 2020. Ngayong taon, he takes the lead in directing a pinakahihintay na adaptation ng Seducing Drake Palma sa Viva One sa kanyang malikhaing pananaw. Handa na siya maghatid ng isang bago at manakalig na versyon sa Puerto Rico. Everyone, a warm welcome to Direk Crisanto Aquino. The one and only Direk Crisanto Aquino, ang captain of the ship. Ayan, later, meron pa tayo. Happy po kayo, Direk? Good afternoon, everyone. Thank you for coming. Yes po. Okay, ito na po. Guys, are you ready? Isa pa, one more time. Are you guys ready? At ito na, sino nga ba? Si Drake Palma. Ito na pinakahihintay nating lahat. It's time to meet the man at the center of the story, the fast-rising young actor who will bring Drake Palma to life. Ngayong hapon, we're not just launching a new series. This is a spotlight moment for an artist who is ready to take on a new role that will explore his craft as an actor. Ladies and gentlemen, let's all watch this. Hello, Drake. Drake naman. Hi, Rabbit. Okay. Yeah, this time for your solo photo. A little later, we'll have a group photo together with Ariza and Direk. Maraming salamat po. Mga kaibigan, kaya handa na ba kayong lahat dahil ibang grabe na pakikilala natin dito, one who will push his limits, surprise us, and make us fall in love with Drake Palma. Kaya ngayon, I'd like to, of course, invite them. Magsisimula na po ang ating Q&A. Kaya members of the press, here are a few reminders, gentle reminders. Ano yung nakita nyo kay Dati na perfect siya for Ano yung very kay Dati na parang bagay na bagay siya na si Drake Palma? Hello po. Nasulat ko kasi yung Seducing Drake Palma Black and Political for DLG. Gusto ko rin yung portrayer sa Wattpad and yung namin kong actor that is Eva Karen Korean. Tapos, basically pala, nung sinend sa akin ng Diva TV yung picture niya namin, oo nga no. Tapos nilibisited na set nung attire na siya ng Drake Palma talaga. So, nasalo ko na mag-base na Viva made the right decision casting Robin as Drake Palma. Kaya naman direct. Ako naman kasi ay direct actors. Lagyan nakatingin sa mata. Kasi sa mata mo nakikita yung emotion kahit walang nais. Unang salang kung nilabing, wala, Drake Palma siya. Alam kong siya, tama ang desisyon ng Viva. So, magaling tumating. Thank you, Direk. Last question na lang for Robin naman. Na-mention Miss Phoebe na ibang Robin ang makikita dito at share yourself sa limits mo. How so? Ibang Robin po yung makikita dito kasi malayo mo yung character ng last na ginawa na yung which is ang session ni dito kay Drake Palma. Drake Palma, sobrang lalim ng tao kahit hindi siya masyadong nagsasalita. Challenge ka naman.
new challenge for you. Yes po, new challenge. Kasi sanay po ako na parang madaming lines, gano'n. Pero dito wala siyang lines. Pero dapat yung emosyon na pinapakita mo, nagsasalita talaga yung mata mo. Ang hirap po. Pero okay. Thank you guys. Okay. Una-muna, congratulations kay Rabbit Angeles for winning Best TV Actor Award as a Real. Sa May palakpakan niyo naman siya. Hindi siya sa Media Excellence Award and ICU. Anyways, para kay Rabbit, ang karakter ni Drake kasi sa Wattpad, yung nabasa ko makanino pero masungit, lapit-lapit siya pamamay. Tingin mo, Rabbit, alin din sa mga karakter ni Drake na ninamparin mong malapit sa pagkatao mo? Siguro po, hindi talaga malapit sa pagkatao si Drake. Kasi ano siya, nahihigit siya. Ako medyo makulit po. Matalino, hindi ko po masasabi matalino. Tapos, lapitin na babaeng reading. So, medyo matalino siya. Oo nga, puro babae nga daw yung nandito Ikaw naman, grabe. Tayo na lang. Are you done po? Okay, thank you so much. Next up from Stars Photo, let us hear from Alan Sancon. Hi Ravi, nice to see you again. This time, title holder ka na ng isang series. Yung si Lucy Gray. Tanong ko lang, nung nalaman mong ikaw sa dinami-dami ng mga Viva artists na male actor, ikaw yung napiling maging Drake Palma. Ano yung naging first reaction mo? Nagulat po ako syempre kasi hindi ako nagulat itong binigay nila sa akin. Kaya sobrang pasasalamat po ako sa Viva, kay na Boss Vic, Boss Melnick, sila Derek po, at si Sarisa. Kasi nagkatiwala po nila sa akin yung project na to. And dapat po talaga hindi ko yung best with dito. Tapos, as Drake Palma, paano pinaghahandaan yung role mo bilang si Drake? Pagpapunta po ako sa set, sinusubukan kong magsungit. Pero hindi ko po kaya. Pero, lagi lang po ako tahimik sa set minsan. Pero pag kalagitnaan, namumulit na po ako. Sa umaga lang po ako tahimik. Hindi ko po kaya kung may gawin din. Pero yun po. Last na lang Andy, dahil ang title nito, Seducing Drake Palma. For the sake of your fans siguro, paano ma-seduce ang isang Rabbit Angeles? Paano ba ako ma-seduce? Basta may mabait lang po sa amin. Siguro, hindi lang talaga. Ay, hindi naman kasagot. Hindi, joke. Pero, congratulations, Rabbit. We're so happy for your success. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Now moving on to the Philippines. I think adaptation thank you for the question po. Very faithful po siya dun sa story kasi before ako mag-start yung production, we had a meeting and tinanong ko sa akin ng Viva team ano yung mga gusto kong kailangan na sa story, ano dapat yung itsura ng mga cast. Lahat po ng question talaga, super dami pa doon. Pinapabasa po muna nila sa akin yung script at may comment ako if may kailangan baguhin. Kasi hindi lang po nila ako basta tinatanong yung mga opinion ko talagang i-implement po nila doon sa script, sa mga gabay po nila, everything very hands-on po. So yun, very thankful po ako sa Viva for that. Kaya talagang nag-coordinate kami with Arisa during the pre-production to ask everything. Ano ba yung mga non-lego, ano ba yung itsura ng artista na i-imagine mo for Drake and other characters. Kasi kinala kasi yung Viva sa paggawa ng mga Wattpad. So marami talagang followers ng Viva. Especially itong si Lucy Drake Palma, one of the OGs. So maraming mag-aabang. So kailangan namin maging faithful talaga para hindi ma-disappoint yung mga readers. So for my from Yuri to Drake, how was the transition and ano nakuha ng character? From Yuri po, si Yuri kasi parang palagi siya kay JJ, diba? Palagi malapit siya kay JJ,
yung sa mga last episodes na pinaglalaban niya si JJ. Dito sa ano po, sa Drake. So nag-start kami na parang sinusungitan ko kasi si Alice. So parang naninibago pa po ako, pero win-work out po. Thank you po. Okay, thank you. Now moving on to Cine Hub. We have this role. Sabi ko kanina medyo challenging siya kasi masulit nga yung role at ikaw hindi ka masulit. So, what excites you from that challenge? Sobrang excited po kasi sobrang daming bubog ng character nito. Kahit na tahimik lang siya, hindi siya masyado nagsasalita. Sobrang dami niyang pinagdadaanan deep inside. Kaya ganun siya. Abangan niyo po kung ano yung mga yan. So my next question for Direk po. You said po yung It's in the Eyes, yung how you seamlessly rap with a great band. Pero are there other qualities to rap with that made you say yes na yes, this is our great band? Si Robin kasi, una ko ito nakasama sa Instant Daddy. Very minor pa yung role doon. Siya yung young MC ko. Actually, gay pa siya doon. Very believable na gay siya doon. So doon pa lang alam kong committed siya as an actor. And then pag nakakausap ko siya, lagi niya sinasabi sa akin na gusto niya maging mahusay talagang artista. Gusto niya maabot yung point yun na actor talaga siya. So by that pa lang yung dedication as an actor, as an artist na tunay. So I think, yun, mahusay siya.